May nadiskubring GPS tracker ang dalagang ito sa kanyang sasakyan at pinost pa niya iyon sa kanyang social media account para balaan ng mga tao na mag-ingat. Lingid sa kanyang kaalaman, 12 araw lang pagkalipas nun, buhay niya pala ang malalagay sa peligro. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong October 26, 2021, isang lalaki ang sinusundan ang sasakyan ng isang dalaga hanggang sa magpang-abot sila sa highway ng Texas. Nakarinig ang mga tao ng ilang putok ng baril at yun na pala ang balang magtatapos sa buhay ng napakabata pang si Abigail Saldana. Gayunpaman, ang pag-ataking iyon ay hindi lamang nangyari ng biglaan dahil ang totoo, ang obsesyon sa kanya ng salarin ay nagsimula ilang buwan na ang nakakaraan. Ang nagtatrabaho siya noon bilang isang dancer sa strip club, nakuha niya ang atensyon ng isang estranghero. Doon na din nagsimulang mamuo ang binhi ng obsesyon sa puso nito na lumala pa sa pagdaan ng panahon. Ninais nito magkaroon ng relasyon sa dalaga nang higit pa sa isang customer lamang sa club, gayunpaman hindi sila pareho ng nararamdaman. Dahil dito, ang obsesyon niyang iyon ay magiging bangungot para sa buhay ni Abigail. Ating alamin ang buong pangyayari at mga warning sign na humantong sa karumal-dumal na krimeng ito. Si Abigail Saldana o mas kilala sa palayo na Abby ay isang 22 years old na dalagang nagmula sa Wichita Falls pero nagtatrabaho at naninirahan naman sa Metroplex, Texas. May isa itong anak na lalaki na mag-isa niya lamang pinapalaki kaya kinakailangan niyang magdoble kayod para lamang mabuhay ito. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya ang pinakamadaling trabaho para kumita siya ng pera noon ay ang maging isang dancer sa strip club. Doon na siya nagsimula magtrabaho sa Rick's Cabaret at iyon ay naging malaking tulong para sa kanilang mag-ina. Sa isa sa mga performance niya sa club, nagtagpo ang landas nila ng 54 years old na si Stanley Frank Ziegler na isang regular customer na doon. Isa naman itong software engineer at dati ring US Marine. Bagaman nakailang beses na itong nakabalik sa club, walang ibang babae na nakakuha ng kanyang atensyon maliban na lang kay Abigail. Nang nasilayan niya ito, hindi na raw ito nawala sa kanyang isipan hanggang sa tuluyan nang nahulog ang kanyang loob at puso sa dalaga. Nagsimula siya magparamdam ng kanyang intensyon pero wala sa plano ni Abigail ang pumasok sa isang seryosong relasyon. Ang isa pang dahilan, hindi naman si Stanley ang tipo niyang lalaki. Sa kabila nun, hindi sumuko ang kanyang masugid na manliligaw na umabot pa sa puntong sinusundan na siya nito kahit saan man siya magpunta. Hindi niya tinigilan si Abigail na i-message at tawagan na minsan hindi na naging komportable ang pakiramdam ni Abigail sa kanya. Dahil sa mga nangyayari, ibinahagi niya ang kanyang mga pag-aalala at takot sa mga kaibigan at isinumbong ang pang-i-stalk at pangaharas ni Stanley. Ipinaalam niya rin sa kanyang manager sa strip club na Rick's Cabaret ang sitwasyon at gayon din sa kanyang sariling ina pero wala sa kanila ang may itinulong na kahit ano o gumawa man lang na aksyon para maproteksyonan siya. Sa pagdaan ng mga araw, alam niyang sumusobra na ang pang-i-stalk ni Stanley sa kanya nang may nakita siyang GPS tracking device sa ilalim ng kanyang sasakyan. But this was literally on my car like this. This is why you have to be careful. I don't really know what to do moving forward with this, but this definitely looks like a tracker to me. So this is so crazy, you guys. Dagdag pa doon, ang mga post ni Stanley sa kanyang Instagram account ay halos mula rin lahat sa IG account ng dalaga. Lantaran rin niyang pinupost doon ang kanyang saloobin at reklamo dahil sa hindi pagpansin ni Abigail sa kanya. Pinagsabihan niya rin si Abigail na isang bayarang babae at na libo-libong dolyar na di umano ang kanyang nagastos dito. Ang kanyang walang tigil na panghaharas at panghihistok sa dalaga ay nagdulot ng takot rito lalo na para sa kanyang buhay at kaligtasan. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga bangungot ay naging realidad nang natagpuan ang bangkay nito sa loob mismo ng kanyang sasakyan noong gabi ng October 26, 2021. Naging biktima ito ng isang walang awang killer
na punong-puno ng hindi makontrol na obsesyon. Ang karumal-dumal na krimen ay naganap malapit sa Dallas-Fort Worth International Airport, kung saan makikitang napadaan pa ang sasakyan ni Abigail sa damuhan na waribay ito ay hindi tumitingin sa daanan. Nakatanggap ang pulisya ng 911 call mga bandang 8:40 ng gabi mula sa isang saksi at ayon rito, nilapitan daw nila ang kotse at doon na nila nakita ang mga butas mula sa bala na nasa bandang passenger side na glass. Ang tao sa loob ay hindi na din daw gumagalaw o rumisponde man lang kapag tinatawag. Dumating naman kaagad ang mga pulisya at emergency personnel doon, pero huli na ang lahat para mailigtas ang biktima na ng punto ding iyon ay idineklara na nilang dead on the scene. May nakuha silang 3 basyo ng bala sa crime scene at nakita rin nila na nagkalat ang basag na glass sa paligid. Ang babae ay nakasuot di umano ng pang-exotic dancer na damit at nahanap din nila sa loob ang kanyang passport, dahilan para mabilis nilang makilala ang biktima. Sa tingin din nila, ito ay papunta sa trabaho sa may Rick's Cabaret na malapit lang din sa pinangyarihan ng krimen. Upang maimbestigahan pa ang kaso, nagpasya ang mga officer na puntahan ang strip club at magtanong kung may nakakakilala ba kay Abigail at kung may alam ba sila na may galit rito. Ang una nilang nakausap ay ang manager sa club at kinumpirma nga niya na nagtatrabaho si Abigail doon, gayunpaman hindi daw siya pumasok ng araw na iyon. Pagkapaalam nila sa manager na nangyaring pagpatay sa dalaga, agad nitong binanggit sa pulisya ang tungkol sa isang lalaking nagngangalang Stanley na isang retired army veteran. Paliwanag pa nito, nabanggit raw ni Abigail na natatakot siya doon dahil sa regular nitong panghaharas. Ipinakita rin niya sa pulisya ang video ni Abigail kung saan may nahanap siyang GPS tracker na nakadikit sa ilalim ng kanyang sasakyan. Dito magal, natuklasan din nila sa kanilang investigasyon ang Instagram account ni Stan na puno ng mga post tungkol kay Abigail at ang ilang beses nitong pagbibigay ng pera sa dalaga sa pamamagitan ng mobile payment service. Ang nakakatindig balahibo pa, mga ilang oras bago ang pagpatay, nagpost siya ng isang screenshot ng ipinadala niyang pera kay Abigail na umabot ng $3,000 o 165,000 pesos at may kasama pang pagbabanta na i-expose di umano niya ang involvement nito sa mga sexual na trabaho. Ang mga salita nito ay klarong nagpipinta ng larawan ng isang hinamak na lalaking nakapag-isip na ng hinaharap kasama si Abigail, pero pagkiramdam niya na siya ay naloko lamang dahil sa mga kasinungalingan at paglilin lang sa kanya ng dalaga. Ayon pa sa kanyang sariling mga salita, hindi raw nito naisip na magiging isa siya sa mga lalaking tinitake advantage lang. Nagbabahagi lang daw siya ng awareness at mula di umano noong July 21, na-i-enjoy naman nila ang piling ng isa't isa. Si Abigail raw ay maganda at nakakaaliw na naisip niya ng magkaroon ng kinabukasan kasama ito. Pero ang hindi niya lang kinaya ay ang pagsisinungaling ng dalaga na gayunpaman ay napagtanto niya ring bahagi na ng kanyang trabaho bilang adult entertainer. Pero sana iniwan na daw niya ito sa club. Dahil kung tinalikuran lang nito ang kanyang trabaho, mas maaari pa nilang maipagpatuloy ang kanilang kinabukasan. Oo, kumikita siya doon ng $2,000 per session, pero illegal naman daw ito. Kinestyon na rin ang pagkakaroon nito ng boyfriend habang nakikipagtalik pa sa ibang lalaki. Lahat daw ng pinakita niyang pagpapadala ng pera kay Abigail at sa Rick Cabaret ay kaugnay sa mga serbisyong ng pagtatalik at marami pa di umanong ibang transaksyon sa isa pa niyang account. Para naman sa mga mata ng pulisya, si Stanley ay klarong isang customer lamang sa club na nagbabayad ng extra session para magkaroon ng mas maraming solong oras kasama si Abigail. Subalit para sa kanila rin, ito ay klarong agreement lang ng ganoong serbisyo at hindi isang relasyon. Gayunpaman, mukhang nakalimutan ito ni Stanley o di naman kaya ay hindi niya lang talaga matanggap na trabaho lang ang turing ni Abigail sa kanya. Sa isang account na ginawa pa ni Stanley, may pinost naman siyang screenshot ng pag-uusap nila ni Abigail kung saan mababasa mo ang sweet na pagtrato sa kanya ng dalaga na waribay naranasan niya dito ang pagkakaroon ng isang kasintahan. Pero bagaman ito ay bahagi ng serbisyong kanyang binayaran, iniisip niya talaga na tunay ang pinapakitang paglalambing sa kanya ni Abigail. Sa parehong araw, may pinost pa siyang isa nilang pag-uusap kung saan klinaro naman ng dalaga kung ano man ang namamagitan sa kanila. Ayon pa dito, kailanman ay hindi niya daw magugustuhan si Stanley
at kung hindi raw siya nito babayaran ay wala na silang dapat pag-usapan. Wala din di umano itong pakialam kung ano man ang pinupost nito tungkol sa kanya sa social media dahil kailanman hindi daw magiging sila. Kung plano naman di umano nitong bumalik sa club, pwede niyang kausapin ang mga manager para sa kanya pero kailangan niyang magdala ng $3,000 o 165,000 pesos. Sumagot naman si Stanley dito na sa kanyang mga salita, inako lang daw ni Abigail na isa siyang prostitute at na ginagamit lang niya ang mga lalaki bilang wallet. Sa isang post pa niya, sinabi rin ito na ang isang babaeng nabibili ay hindi daw worth it. Bagaman mauunawaan mo kung saan nanggagaling ang pakiramdam ni Stanley, kitang-kita din naman na hindi nagtutugma ang pakiramdam nila ni Abigail para sa isa't isa. Sa dalaga, ito ay pawang trabaho lamang, pero para kay Stanley, isa na itong relasyon. At kung sa tingin niya hindi worth it ang ganoong klaseng babae, pwedeng-pwede namang niyang itigil na ang pagsunod at panliligaw dito at maghanap na lang ng ibang handang pumasok sa isang seryosong relasyon. Ilang araw lang pagkalipas ng kanyang mapanirang post, muli naman itong nagpost ng larawan ni Abigail sa kanyang main account na pinupuri na naman ang dalaga. Mukhang hindi niya talaga maisaayos ang kanyang isip kung ano ba talaga ang kanyang gustong gawin. Noong nakaraan lang, galit na galit siya dito, pero ngayon sobrang nahuhumaling na naman siya sa ganda nito. Bilang ito ay may sapat na motibo para gawin ng krimen, agad siyang hinanap ng mga pulisya. Napag-alaman din nila na ito ay may pinagmamay-aring red na Ford pickup truck na siya ring ang parehong sasakyan na nakuhanan sa surveillance footage na sumusunod sa dalaga 17 minutes bago ang naganap na pamamaril. Dagdag pa doon, nakita din nila mula sa iba pang mga CCTV malapit sa tahanan ni Abigail na palagi itong nagmamatsyag sa area sa loob ng ilang araw bago ang krimen. Nagpapahiwatig ito na posibleng pinagplanuhan niya talaga ang pagganti kay Abigail at sinigurado na kung hindi man ito mapupunta sa kanya, hindi rin ito pwedeng mapunta sa iba. Ilang beses niyang sinubukang iwasan ang pakikipag-usap sa pulisya hanggang kalaunan, siya na mismo ang nagipagkasundo na kusa siyang pupunta sa presinto. Gayunpaman, pagdating ng araw na dapat siya ay sumuko, hindi ito sumipot, nagsasabing may namatay daw silang kamag-anak. Dahil dito, nagpasya na silang puntahan ito kung saan napag-alaman nilang kinulong na pala ni Stan ang sarili sa kanyang bahay na kinailangan pa siyang puwersahing pasukin ng SWAT team para lang maaresto ito. Natagpuan nila ito banda sa balkonahe nang may mga malalim na sugat sa kanyang leeg at muka na dinulot niya sa kanyang sarili. Paliwanag din niya sa mga otoridad, siya ang tunay na biktima dahil siya di umano ang naloko, pinagtaksilan at pinagnakawan ni Abigail. Sa kabutihang palad, nagawa nilang maagapan ang kanyang mga sugat at nadala ito kaagad sa hospital upang maharapan niya ang kanyang mga obligasyon sa nagawang krimen. Dagdag pa sa matitibay na ebidensya na nakolekta na ng mga otoridad, may isa pa silang nakuhang ebidensya. Isang araw bago pinost ni Abigail ang pagkakadiskubre niya sa GPS tracker sa ilalim ng kanyang sasakyan, nakuhanan pala ng CCTV si Stanley na maingat na lumalapit sa bahay nito. Pagkatapos rin ng kanyang natuklasan, iyon din daw ang unang beses na pinayuhan siya ng ina na magsumbong na sa pulisya. Ngunit sa kung anumang dahilan, naisip ni Abigail na mas makakabuti na hindi lang niya gawin iyon o di naman kaya ay wag muna. Marahil medyo sanay na rin ito sa mga lalaking kagaya ni Stanley na hindi nito sineryoso ang mga pagbabanta nito. Sobrang nagdalamhati naman ang ina ni Abigail dahil sa maagang pagkawala ng kanyang anak. Nangako rin siya rito na ipaglalaban niyang hustisya sa korte upang masiguradong managot si Stanley sa ginawa niyang krimen. Saad pa niya, marami pa daw sana mga pangarap at gustong marating sa buhay si Abigail. Nais nitong maging isang eyebrow artist kung saan nagsimula na siya mag-training para doon at gumawa na rin ng social media account para sa itatayo niyang negosyo. Subalit ngayon, hindi na iyon mangyayari. Dagdag pa ng kanyang ina na si Jessica Contreras, mabuting tao at masipag ang kanyang anak na sobrang mapagmahal sa pamilya. Subalit tinanggalan siya ng pagkakataon ni Stanley na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Isang biktima pa sa kasong ito ay ang isang taong gulang na anak ni Abigail na lalaki na lamang nang wala ang kanyang parehong magulang. Hindi niya na mararanasan ang pag-aaruga at pagmamahal ng kanyang ina dahil ito ay maagang kinuha sa kanila. Sinampahan na ng kasong murder si Stanley Slega
at siya'y kasalukuyang nasa Tarrant County Lone Evan Correction Center para harapin ang kanyang parusang habang buhay na pagkakakulong. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.